Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sarap magpuri sa Panginoon, mga ginigiliw. May pag-asa po sa Panginoon, no? Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay judgment and rewards. Ang paghuhukom at gantimpala, mga ginigiliw. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, lumapit kayo. Sabi niya po, mga ginigiliw, kayong mga pinagpala, sabi niya po, at tatanggapin niyo ang kaharian na naihanda para sa inyo mula nung likhain ng aking Ama ang daigdig na ito. Sabi niya po, mga ginigiliw. This is the judgment of the nation, no? Ito ang paghuhukom ng Diyos sa mga bansa, mga ginigiliw, no? Pwede naman, konti lang naman tayo. Alam nyo, ang paghuhukom na ito, mga ginigiliw, ito yung paghuhukom ng Diyos sa mga bansa, sa mga tao, mga ginigiliw. No? Na yung paghuhukom na ito, mga ginigiliw, ito yung panahon na kung saan mga ginigiliw, tatanungin po ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang ginawa mo sa kanyang salita. Ito yung paghuhukom. Ito yung pagbibigay ng gantimpala. Ito yung, anong tawag doon? Yung separation na kung saan yung mga kambing at saka yung mga tupa, mga ginigiliw, ay ilalagay sila kung saan sila karapat-dapat, mga ginigiliw. Ito yung panahon na tayo ay tatayo sa dambana ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, lumapit kayo, sabi po ng ating Panginoon. Ang sabi niya po dito, mga ginigiliw, hali kayo, kayong mga pinagpala. Hali kayo, kayong mga pinagpala. Sabi niya po, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian na naihanda mula pa ng likhain ang daigdig na ito. Ano nga ba ang kaharian na ito na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Ito yung kaharian ng Diyos na kung saan tayo ay titira sa kanyang kaharian, sa kanyang bayan, mga ginigiliw. Mababasa po natin dito na kung saan ibibigay ng Panginoon ang mga gantimpala ng mga sumusunod sa Kanya ayon sa kalooban ng Kanyang Ama, mga ginigiliw. Basahin po natin dito sa Mateo 25. Sa maluwalhating pagdating ng Anak ng Tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Separation. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Alam nyo naman kung ano ang pag-uugali ng kambing at saka isang tupa, mga ginigiliw. Alam nyo ang pag-uugali ng isang kambing, no? Agsangdo. Ano? Sangdo sa Tagalog?
Agsangdo. Alam mo pa, habang hinihila mo yung kambing, sangdon na ka. Oo, sangdon na ka, di kalding kakabsat. Matigas ang ulo ng kambing. Ayaw niya ayaw niyang nakokorek, ayaw niyang nare-review. Yun ay kambing. Yung kambing na binabanggit dito, ito yung mga tao na ayaw tumanggap ng salita ng Panginoon. Yung matigas ang ulo, ayaw ng correction, ayaw ng pagtutuwid, mga ginigiliw. No? Yun ang ibig sabihin ng kambing. Pero ang tupa, alam nyo kung ano ang ugali ng tupa? Pag dinadala ang tupa sa katayan, talagang hindi siya nagre-resist. Wala siyang resistance. Kahit ginugupitan mo yung tupa na yun, hindi siya lumalaban. Opo. Kaya, meron yung pag-uugali ng tupa, meron siyang pag-uugali na mapagpakumbaba. Humble ang espiritu ng isang tupa, hindi katulad ng kambing na matigas ang ulo. Ayaw niyang makinig. Ayaw niyang mahila. Ayaw niya po. Ganon ang paghahambing ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na ayaw tumanggap, mga ginigiliw, at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nandito pa rin tayo sa paghahari ng Panginoon. Napag-aralan natin yung napakaraming ibinahagi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mention principles na paulit-ulit na napakahalaga sa buhay natin, mga ginigiliw, ang kaharian ng Diyos. Mga ginigiliw. No? Kaya sabi niya dito, mga ginigiliw, ilalagay niya sa kanyang kanan ang tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Ganon pagbukod-bukurin ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tao, mga ginigiliw. No? Alam nyo dito, ang sabi niya po dito, sa 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Sabi niya po, tinatanong na ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ginawa natin sa kanyang salita, na narinig natin sa katotohanan, na narinig natin, mga ginigiliw. Nung nasa ospital ako, anong ginawa mo? Diba? Nung lumapit ako sa iyo na nagugutom, hindi mo ako pinakain, sabi niya po, yun ang tatanungin ng ating Panginoon sa mga tao, mga ginigiliw, sa paghuhukom, mga ginigiliw. Kaya kung babasahin po natin dito, mga ginigiliw, no? Panginoon, tatanungin po ito ng mga kambing, tatanungin ito ng mga tao. Hindi ka naman pumunta sa amin para pinakain sana kita ng lechon, pinakain kita ng masarap. Di ba? Hindi ka naman lumapit sa amin, hindi ka naman nabilanggo, wala ka naman sa ospital. Sinabi mo sana para pinuntahan ka namin. Yun ang tatanungin ng mga taong ito, mga ginigiliw. Ang sasabihin ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa pinakamahirap mong kapwa, ginawa mo na rin ito sa akin, sabi niya. What you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Napakaraming halimbawa ang pinag-aaralan natin dito, mga ginigiliw. Yung pagbibigay, pagtulong sa mga mahihirap. Katulad ng pagbibigay ng mga damit, halimbawa po ito. Napaulit-ulit kong halimbawa. Yung magbibigay ka, yung wala, hindi na mo na mapapakinabangan kasi alam mo, kung ginagawa mo yon, binibigyan mo lamang ng parang nakikiusap ka lang sa isang tao na mahirap na itapon yung basura mo. Diba? Dahil wala ka nang alam kung saan mo itatapon yung mga hindi mo na napapakinabangan na bagay na mga damit.
Parang nakiusap ka lang na pakitapon mo nga tong basura ko. Kasi hindi mo na kailangan eh. Di ba? Yung magbibigay ka ng bigas, yung NFA na naman. Di ba? NFA. Yung aso nga si Baste, ayaw niya ng NFA eh. Ayaw niyang kainin ng NFA yan. Tao pa kaya nanilikha ng Diyos na kaparehas mo, pagkakainin mo ng NFA. Di ba? O, nagbigay ng ayuda, nagbigay ng gobyerno ng corn beef, pinalitan ng sardinas. Wala ba silang karapatang kumain ng corn beef? Diba? Wala bang karapatan na kumain ng corn beef yung mga mahihirap nating kababayan, mga ginigiliw? Yun ang pagbabayaran natin sa harapan ng Panginoon, mga ginigiliw. What you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Kasi kung sasabihin ng Panginoon, ako si Kristo, siyempre pagkahandaan mo yan, pagkakainin mo yan ng masarap, gagamit siya ng isang tao, titignan niya kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Alam niyo sa Jollibee at Chowking, meron yung mga nagbebenta doon ng mga panyo. What is 100 kahit 200, di ba? Ang ganda ng sasakyan mo, hindi mo kayang magbigay. Di ba? Kahit araw-araw pa na 100 siguro, hindi naman ka pala maging bumibili doon, di ba? Nauulanan sila. Doon nasusubok yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung talagang mahal po natin ang Diyos. Ito ang sinabi niya. Kung ano ang ginawa mo, basahin natin sa 45. 40 at saka 45, sabi niya po sa 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sabi niya, kung pinakain mo yung mahihirap, ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. Sabi rin niya dito sa 45, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Sabi niya po. Ang daming magagandang sasakyan. Diba? Ang daming magagandang sasakyan. What is 50 pesos? Hindi mabigat yun sa bulsa. Hindi mabigat yun sa bulsa. Yung mga nagbobotelandok nga eh. Di ba? Pang bitchin, kung natay pa yun, duma, pang bitchin, ikatang tirikado, kung natay yun, balorte, uray pa 300, 500, what is 500 na itulong mo sa kanila? Di ba? What is 500? Then gusto nating pumunta sa langit, di ba? Alam nyo yung dalawang kwento ng ating Panginoon na mayaman? Yung mayaman na yon na pinagkaitan niya ng pagkain si Lazarus, ang naging issue dito sa kanya, hindi siya marunong magmahal. Ang issue dito, hindi niya pinakain yung kapwa niya na lumapit sa kanyang tahanan na si Lazarus, mga ginigiliw. Lumapit si Lazarus sa tahanan ng mayaman na ito because he is expecting na pakakainin siya ng masarap dahil mayaman ang lalaking ito na walang pangalan sa Luke 16, mga ginigiliw. Pero nung pumunta siya doon, ang kinakain lamang niya ay mga mumong nahuhulog sa lamesa ng mayaman na ito. Hanggang sila ay namatay na dalawa, napunta si Lazarus kay Abraham, mga ginigiliw. Kaya sabi ng mayaman na ito, Amang Abraham, sabihin nyo nga kay Lazarus na patakan niya ng tubig ang aking dila. Alam niyo yung tubig na yon?
Paano siya papatak? Alam niyo yung tubig na yon na sinisimbolo? Hinahanap na niya ang presensya ng Panginoon sa impyerno, pero wala na siyang magagawa, mga ginigiliw, sapagkat siya'y nahatulan na. Siya'y nahusgahan na, mga ginigiliw. Sabihin mo kay Lazarus na patakan man lang niya, dahil sa kanyang pamumuhay, hindi niya hinanap ang Panginoon, ang hinanap niya ang karangyaan ng buhay. Kaya hinahanap na niya yung tubig na nagbibigay buhay, ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Diba? Hinahanap na niya. At yung isang kwento ng mayaman, mga ginigiliw, sa Luke 12, mga ginigiliw, ay, magpapatayo ulit ako. Dadagdagan ko yung pag-iimbakan ko ng aking mga ani dahil hindi na ito magkakasya. Mayaman na ko, sobra-sobra na yung pagkain ko. Ang gagawin ko na lang, uminom lahat ng masasarap na alak, binili niya lahat ng masasarap na pagkain, kinain niya, mga ginigiliw. Pero, alam niyo yung mayaman na ito, ang lahat ng sinasabi niya, puro ako. Maraming beses niyang sinabi, wala na akong gagawin. Wala na ang gagawin ko. Puro ako ang sinasabi niya. Hindi na niya naisip ang kanyang kapwa. Nag-ipon siya ng kayamanan para lamang sa kanyang sarili. Hindi niya nakita yung kanyang kapwa. Ito yung mayaman na hangal. Hangal na mayaman. Alam niyo mga ginigiliw, aanhin mo ang bilyon na pera, aanhin mo ang bilyon na pera, hindi mo madadala yan. Ang taong mayaman, sabi po niya sa James yata, mamamatay siya sa kanyang kabalahan, sa kanyang kayamanan. Mamamatay siya sa gitna ng kanyang kaabalahan sa kanyang kayamanan. Hindi masama ang mayaman, hindi ko po sinasabi na masama ang mayaman. Kaya nga, alam niyo yung mga hindi alam ang salita ng Panginoon? Money is the root of all evil. Sinasabi na, hindi po demonyo ang pera. Hindi demonyo ang pera. Tinanggal kasi yung love. Hindi masama ang pera. Paano ka makakabili ng pagkain mo? Paano ka makakapagpatayo ang bahay mo kung masama ang pera? It is the love. Tinatanggal kasi nila yung love. Kung alam mo yung salita, alam mo ang ibig sabihin no? It is the love of money that makes evil. Sinasabi niya mga ginigiliw, hindi yung money is the root of evil. Tinanggal nila yung isang mahalaga doon. Di ba? It is the love of money that makes evil, mga ginigiliw. Hindi masama ang mayaman. Pero kung nag-iipon ka ng kayamanan para lamang sa iyong sarili, iyon ang masama. Hindi mo nakikita yung kapwa mo. Katulad ng dalawang mayaman na ito na nakapokus lamang sila sa kanilang sarili. Meron din isang mayaman na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niya. Kasi ang Diyos ng mayaman nito, yung kanyang kayamanan at ang kanyang pera. Lumapit siya. Guro, anong gagawin ko upang makapasok ako sa iyong kaharian? Yun ang tanong ng binatang mayaman na ito. Sinabi niya, yung 10 kautusan, ay, alam ko lahat yan, pinag-aralan ko pa yan. Yung 10 commandments. Well, sabi ng Panginoong Hesukristo, ibenta mo lahat yung kayamanan mo. Ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi na ipamigay mo sa anak mo, kamag-anak mo. Ipamigay mo sa mahihirap. Give it to the poor, sabi niya. Napakayaman siya. Hindi niya kaya. So, ibig sabihin, yung lumapit na ito,
Hindi siya nakatuon sa Diyos, kundi nakatuon siya sa kanyang kayamanan. Ngayon, marami ang gustong pupunta sa kaharian ng Diyos. Marami ang gustong pupunta sa langit, pero ang ginagawa nila, puro kademonyohan ang ginagawa nila, yung pansarili lang nilang interes. Diba? Pansarili lang nilang interes ang iniisip nila. Diba? Opo. Kaya nga, kapag nakakilala ka sa Panginoon, magbabago ang prinsipyo mo. Yung mata mo, yung puso mo, hindi mo na matayan, hindi mo na puso yan. Nakikita mo na yung mga taong nakapaligid sa'yo. Lord, kung may tutulong lang sana ako. Diba? May tutulong lang sana ako. Nakikita mo na yung hirap nila kasi yung puso ng ating Panginoon, yun ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kung bakit siya nagkatawang tao, dahil nakita niya yung hirap na pinagdadaanan ng tao. Hindi naging mayaman ng Panginoong Jesucristo na ipinanganak. Siya ay ipinanganak sa isang sabsaban. Wala pa naman siguro kayong nabalitaan na mahirap na ipinanganak sa sabsaban. Kahit mahirap yan, pinapanganak sa magandang ospital, CBMC, gano'n. Kasi meron na rin silang nakukuha na ayuda sa mga politiko, mga ginikiliw. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, the maker and creator of the heavens and the earth, ipinanganak siya sa isang kulungan ng mga hayop, mga ginigiliw. And siyang nagmamay-ari ng mundo, pero doon siya. At ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nabuhay sa marangyang pamumuhay. And yet, si Jose at saka si Maria, they are the genealogy of David. Nanggaling sila sa angkan ng mayaman. Pero sa panahon ni Joseph at saka ni Maria, naubos na yung kayamanan na yon siguro. Kaya, ang naging trabaho ni Jose ay isang karpintero. Mahalin natin ang karpintero. Yun ang naging trabaho ng ating Panginoong Jesucristo bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo, mga ginigiliw. Nagtrabaho siya sa shop ng kanyang ama bilang karpintero. Tumutulong siya, yun ang naging trabaho niya. Mga ginigiliw, karpintero. Bakit kaya? Kung dumating ang Panginoon na mayaman, do you think na makikita niya yung hirap na pinagdadaanan ng tao? Kung mayaman kaya ang Diyos na dumating, ang ating Panginoong Jesucristo, do you think na naranasan niyang nagutom? Naranasan niyang nauhaw? Naranasan niyang umiyak? Hindi. Baka doon lang siya sa palasyo umiinom ng San Miguel o Emperador Light o anong masarap na inumin. Ganun ang buhay ng isang hari. Painom-inom ka lang, di ba? Pero hindi. Siya ay naging mahirap, siya ay naging dukha, upang sa ganon, sa kanyang pagiging dukha, tayo ay magiging mayaman sa harapan ng Panginoon. Sabi niya po, mga ginigiliw. Ang kanyang kadukhaan, ang kanyang kahirapan, yon ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng magandang buhay. Sa kanyang pagiging dukha, tayo ay naging mayaman sa paningin ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, naranasan ng ating Panginoon na umiyak. Iniyakan niya yung kanyang nalalapit na kanyang kamatayan. Inayakan niya yung kanyang kaibigan na namatay na si Lazarus. Bakit umiyak pala ang ating Panginoong Jesucristo nung namatay si Lazarus?
Hindi niya iniyakan ang kamatayan ni Lazarus. Hindi niya iniyakan yung kanyang kamatayan. Alam niyo kung bakit umiyak ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala ng mga tao despite of many miracles, sa napakaraming milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa rin sila naniniwala sa kanyang pagka-Diyos. Hindi pa rin sila naniniwala, mga ginigiliw, na siya ang pinagmumulan ng buhay. He is the source of life. Siya ang tamang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya ang may likha ng buhay. Kalokohan! Iiyakan mo, bubuhayin mo. Di ba? Naaagnas na. Si Lazarus naaagnas. He is already in the state of decomposition. Alam mo, berde na yung lumalabas. Kasi yung kwan ng tao, naaagnas na. Pero, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Lazarus, lumabas ka dyan. Sabi niya, mga kinikiliw. Makikita natin dito ng ating Panginoong Jesucristo, He is the source of life. Lumabas ka dyan. Ibig sabihin, binigyan niya ng buhay ng isang tao na naaagnas. Alam ko, Panginoon, na mabubuhay siya sa huling araw, sabi ni Marta. Sumampalataya ka, sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Marta. Sumampalataya ka at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya po. Then you will see the kingdom of God. You will see the glory of God. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama, at dadalhin ko kayo sa kaharian na naihanda mula pa ng likhain ng daigdig na ito. Imagine that. Nahihanda na yung kaharian para sa atin, mga ginigiliw, dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Napakaganda ito. Isabuhay natin yung salita. Hindi mahirap gawin ito, mga ginigiliw. Yung tumulong ka sa kapwa mo, yung nahihirapan. Hindi. Kahit sang lugar ka pumunta, ang daming mahihirap. Ang daming walang makain, mga ginigiliw. Baka nasusubok yung pananampalataya natin sa mga taong lumalapit sa atin. Sir, pangkain lang po. May lumapit. May isang nangyari, mga ginigiliw. Malapit na po kung matapos. Pumunta po kami sa Kawayan para mag-attend po kami ng meeting sa CEO po namin. Alam niyo, nung andun kami sa kainan, meron yung isang matanda na humihingi ng pagkain. Andun siya sa labas ng kainan. Humihingi siya sa isang matanda rin na medyo bibigatin kasi may mga, makikita mo, may mga alahas siya. Kaya doon siguro siya lumapit dahil umaasa siya na siya ay bibigyan ng pangkain. Kaya napukaw yung pansin ko doon, mga ginigiliw. Ngayon, binuksan ng matanda yung wallet niya, tinawag niya yung apo niya. Akala ko, magbibigay siya. Wow, sabi ko. Pero, yung matanda na yon, binigyan niya yung apo niya, pambayad pala sa pagkain niya. Yung matanda na humihingi, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Para lang sa atin to Ngayon, tinawag ko. Mami, halika dito, sabi ko. Mami, halika dito. Sir, tinawag ko yung servidora. Pakainin nyo ito Pakainin nyo, bayaran ko, sabi ko.
Kaya yung matanda na yun, nabigla. Pinakain ko, binigyan ng konti, tapos umalis na kami. Paano kung namatay ka sa gabing yon? May lumapit sa'yo at hindi mo binigyan. Diba? Mahirap bang magbigay ng konting halaga para sa mga taong ito na humihingi ng pagkain? Diba? Yun ang mga ginagamit ng Panginoon. What you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Yun ang sisingilin sa'yo ng Panginoon pag ikaw ay haharap sa kanyang dambana. Yung pinagkaitan mo yung kapwa mo. Opo. Diba? So I hope you are being inspired and encouraged, mga ginigiliw, sa salita ng Panginoon. Bigyan po natin ng buhay ang salita. Alam niyo ang pinakamahirap dito? Yung sisingilin tayo ng Panginoon dahil Kristiyano tayo. Alam na natin, 1 Peter 4:17, ang paghuhukom ay magsisimula sa sambayanan ng Diyos. Tayo ang unang majajudge. Datayo ito muna nga maukum kabsat. Tayo ang tatanungin ng Panginoon, anong ginawa mo sa salita ko? Kaya narinig natin ito, sana wag po nating ipagsabala, walang bahala mga ginigiliw. Yung mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, John 3:18, they have already been judged. Nahatulan na sila sa pamamagitan ng salita. Wag na natin silang isipin, Diyos na ang bahala sa kanila. Ang magandang halimbawa dito mga ginigiliw, yung ginawa natin ng salita. Tayo po ay tumayo mga ginigiliw at